Hello, magandang tanghali po sa inyo ng Merkulis. Saan man kayo ngayon sa sulok ng mundo, Luzon, Visayas at Mindanao at sa ating mga kababayan na ngayon nasa iba-ibang lugar ng mundo. Magandang tanghali po sa inyo lahat, mga mahal na may mga OFW na isang bayani ng sambayanang Pilipino na ngayon nasa ibang tawid karagatan. Magandang tanghali po sa ating lahat. Dito po tayo ngayon, Chris MTV, muling nagpapakita at naglalakbay sa mundo ng ating pagmamahal sa bayan ng Pilipinas. Shout out po sa lahat, sa ating mga followers, sa ating mga subscriber, sa ating mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao. At sa ating mga kapatiran, kamag-anakan, sa mga asin sa Southernity na pong gamay. Mabuhay po kayong kumusta po kayo. So ito na po, umpisahan na po natin ang ating pagtatalakay sa mga pag-iimbestiga sa OPP. Okay? Ito po, talagang pinipilit nilang gisahin ang ating mahal na Vice President Sara. Ulit ang kanilang mga tanong para lang talagang masira si Inday Sara sa mata ng publiko. Kahit ano pong gawin nila, hindi po nila kaya ang ating mahal na Vice President. At maging mahal nating presidente pagdating ng 2020. Huwag natin kalimutan. Mga Duterte, balik sa ating pamalaan. So, hindi alam itong mga ito, nagsubaybay lang ang sambayan ng Pilipino sa pag-imbestiga nila kay Inday Sara Duterte na talaga namang hinahanapan talaga ng pilit nilang hinahanapan ng butas si Inday Sara para lang sa kanilang katuparan na ma-impeach. Alam na po ng matang agila at matang mga mamayang Pilipino kung ano ang inyong ginagawa sa aming mahal na First Lady sa darating na 2020. First Lady, President pagdating na 2020. Ito po, umpisahan na po natin. Mga kakapwa. Implying that this is somehow a political exercise or an attack on an individual. I would like to make things very clear. This is not the case. At this point, I will apologize to some of the people watching as I will be mentioning a lot of numbers during my remarks. This is necessary in order to make clear that it is not any enmity, passion, or hostility which drives this committee. It is simply a case of numbers that do not make sense. This is why, if you would recall, last week's hearing focused on the issue of confidential funds. Ano ba ang confidential fund na ito at bakit ito importante? Ano ang kinalaman nito sa accountability? Based on Joint 2015-01 of the COA, confidential funds are funds disbursed to, among others, alam na namin yan kung ano ang inyong pakay. confidential Huwag sabihin expenses. niya mga ganong bagay. On the other hand,
Kayo nga, hindi nyo inimbestigahan ang inyong sarili. Relating to Ha? surveillance activity. Talaga ito, attack We talaga support ito. the operations Hindi of the ito talagang agency. totoong So sa investigasyon madaling tungkol salita, sa mga ang confidential funds confidential ay funds. pera Hindi. para sa mga operasyon because Malabo yan sinasabi mong animal ka. rules that will be governing Talagang plano ito. action of this committee is based Isa rin on to the si, rules that was approved Dan by the Fernandez. plenary and was published in accordance with the Sinasampal-sampal lang ito sa pelikula. Ngayon, nagayabang ng under animal. what? No? Article 6. Article So, for that matter, before we Naks. At mater-mater kang animal ka dyan. on this matter, can I be clarified on something that is very important? Talagang attack ito laban kay Inday Sara. Plano nga ito na ma-impeach. Ha? That At alam ng August publiko 2022, kung ano ang ginagawa yung plano. Kaya si Tis Escudero ang ginawa yung Senado have adopted maging a Senate rule that President. will govern them. Ha? And the At House of Representatives si on Tambalos-Los ang 2022, as maging good gentlemen Speaker have mentioned, at have si Remulla ang naging the said, Justice. Kasi And may so plano said kayo. those Impeach element of time si that Vice President transpired, Inday no? Sara. from May 2020. Once na na-impeach si Inday Sara, pwede umupo ang Justice, pwede umupo ang Senate President, pwede umupo ang Speaker. Kaya binakbakan nyo na binakbakan para kasi malapit na po ang eleksyon. Excuse me. Malapit na po ang eleksyon sa 2020. Kaya gusto nyong hindi na makatakbo. Kaya gusto nyong i-impeach. At baka naman takilid na rin yung amo nyo. Kaya kasi pag takilid na yung amo nyo, matik na yan si Inday Sara ang maging presidente ng Pilipinas kapalit ni Kuting. Kaya natatakot kayo. Kaya sinisikap nyo, mga congressman kayo, binuto kayo ng tao para umupo at maglingkod ng katakwatan sa Pilipinas. Pero bulsa nyo ang pinaglilingkuran. Talaga naman. Pinipilit yung gisahin ng ating mahal na Vice President para talagang masunod yung gusto nyo na i-impeach siya. Ang hindi nyo iniisip na kapag ginawa niyo yun, malaki po ang problema ng bansa. Dapat isipin nyo, kapag ginawa nyo yun, marami po problema ang bansa. Dahil hindi nyo alam, nag-aabang lang ang publiko sa pag-iimbestiga nyo kay Inday Sara. Nag-aabang lang po ang publiko. Once na po nagkamali kayo at ma-impeach nyo si Inday Sara dahil kayo nabuo kayo, marami kayo, nagkampihan kayo, ay magkita-kita na lang siguro talaga. Hindi ba kayo nakuntinto August 2022. sa report ng UWA na mayroon na mga file na mayroon ng sinasubmit ang side ng Inday Sara Duterte nasa UWA na at nakikita nyo naman ang result sa mga investigasyon nyo kasi nasa harapan nyo naman ang galing ng UWA. Bakit pinatagal nyo pa ang investigasyon ito? Na hindi nyo ba alam na ang pag-iimbestiga nyo, tumatakbo ang araw at pira ng bayan
ang nawawala. Sa mga gastusin nyo sa araw-araw nyo pag-iimbestiga, pera po ng bayan ang nawawala. Okay lang po sana kung pera nyo at pinag-aambagan nyo ang mga gastos nyo tuwing hearing. Kaso pera po ng publiko yung ginagamit nyo, tapos papatagalin nyo at hahanapan talaga nyo ng lusot at kasalanan ang Vice President para lang ma-impeach. Kaya sinasakripisyo nyo ang pera ng bayan kasi hindi sa inyo, kaya okay lang tumagal ang pag-imbestiga nyo. Kasi wala kayong gastusin mula sa bulsa nyo sarili. Yan po ang problema nyo. Kahit klaro na po na klaro, ang report ng kuwa, wala pong ginawang tiwali ang mahal na Vice President, kanyang pagkupo sa DepEd. Talagang pinipilit nyo. Pinipilit talaga nyo na bulsa ang pera. Na ang kuha na po mismo ang nagsasabi na wala pong anomalya ang Office of the President. Talagang pinipilit nyo. Talagang gusto lang talaga ninyo maipalabas na kayo ang nasa tama. Dahil once na magtama, yan, impeach na ang gagawin. Ang gagawin niyo. Ang susunod yung hakbang, impeachment na. Impeachment na. Nabasa na po namin yan. Nabasa na po ang plano niya. Inupo niya si Escudero. Kumari, normal si Escudero. Pero pagdating ng unti-unting nagbabago. Ngayon, nagbabago na. Kakampi niyo na. Kakampi niyo na ang Senado. Alam na po ng publiko yan kung anong mga estilo. Kasi ang tagal-tagal yun sa politika. Pero dating din ang araw na kayo naman at isa sa inyo ang imbestigahan. Maniwala kayo. Kaya ngayon pa lang, linisin niyo ng papel niyo. Mamaya, pag-upo ni Inday Sara sa Malacanang at siya ay naging presidente ng bansa, sigurado, kangkungan kayo. At ito mga bangag na vlogger, dagdag din na papahirap sa bayan. Dagdag din sa mga nabibilang sa bayan ng mga bangag. Magpakatotoo kayo. Kaya yung mga bayaran ng vlogger, magpakatotoo kayo sa inyong pakikitungo sa kapwa. Huwag kayong magpadala sa pera dahil ang pera parang hangin lang yan. Nawawala yan. Pero ang laman ng iyong puso sa pagmamahal sa kapwa, kailanman hindi nawawala kahit mamatay ka pa. May natiling na may iiwan pa rin sa alaala ng mga tao. Yeah. To May 2023, and considering that the good government adopted that rules, what happened to the resolutions and privileged speeches that was delivered and was referred and undergone the procedure of preliminary determination by the... Tandaan nyo ito si Dan Fernandez. Huwag nyo na ibuto po sa lalawigan nyo. Huwag na ibuto yan. Napakakuripot pa naman ng tao yan. Kuripot yan. Huwag nyo na ibuto yan sa Laguna. Huwag nyo na ibuto yan. Huwag kayong magpadala at huwag kayong magpasilaw sa pera. Pwede nyo tanggapin ang pera, pero huwag nyo ibuto pagdating ng issue. At huwag kayong magpatakot. Huwag kayong magpadala sa takot. Takot-takutin kayo para ibuto nyo. Huwag kayong magpadala sa takot. Ipaglaban natin ang katotohanan. At ibuto natin ang tao may malasakit sa tao. Hindi yung may malasakit lang pang ilang araw lang.
Pag tumatagal, doon na, buwabawi na sa kanilang mga nawala. Na mga nagastos. Sa pera din naman natin yung mga binibigay sa inyo. Okay? Kaya sa sunod mga kadidiis, mga kaisog, mga kababayan, mag-isip tayo ng mabuti para sa kapakanan, kinabukasan, ng maging apo nyo, maging anak nyo, at maging apo nyo pagdating ng panahon. Kasi po, nasa gobyerno po ang pag-asa na pag-unlad ng Pilipinas. Kapag hindi po natin ilagay ang tamang tao saan mang lalawigan sa buong Pilipinas, maging congressman man, maging gobernador man, wala pong mangyayari sa Pilipinas. Kaya kailangan po talaga totoong tao at talagang matino, umupo at magsakripisyo sa kapwa at sa kanilang mga nakukupan bilang isang mamamayang Pilipino. Kaya, maging matalino po tayo sa pagdating sa eleksyon. Huwag po tayong magpadala sa anumang bayad, pera, matitilaw tayo. Huwag tayong magpasilaw sa pera. Kung hindi man natin maiwasan, masilaw kayo, tanggapin nyo, pero huwag natin iboto. Iboto natin yung totoong tao. Yung handang magsakripisyo para sa bayan. Hindi pang sarili. Ano ito si Dan Fernandez? Sa pelikula nito, sinasampal-sampal lang ito, sinisipa-sipa lang ito. Pero ngayong umupo na sa Congress, akala mo siya na may-ari ng Pilipinas. Pinipilit na pinipilit nila na si Inday may kasalanan. May corrupt na ginawa. Wala nga eh. Kuha na nga nagsasabi na walang ginagawa corruption ang dipid ng panahon ni Inday Sara. Talagang sila nagpapalitan talaga. Pinaikot lang ang pag-iimbestiga. Pinatagal lang nilang ang araw na hindi nag-iisip ang kanilang mga nagagastos araw-araw. Milyon. Milyon araw-araw ang kanilang mga. Ay kung umabot silang 1 month, di 30 million. O ipalagay lang natin 500,000 lang ang nagastos nila. May 15 million ang nawala buwan pa rin. Yung 15 million na yun. Malaki na pong buhay, marami na pong buhay matutulungan mo kapag ibigay mo yan sa ospital kung saan. Andun yun ang maraming mga mahihirap na walang pambayad. Pinipilit na si Inday Sara may ginawa. Wala nga ang ginagawang corruption si Inday Sara. Bakit niyo pinipilitin ang tao? Imbestigahan niyo ang inyong mga sarili. No? And the order of preliminary determination that was conducted by the committee. Will it suffice to say that those hearings that were conducted must be stricken out of the committee records? Kung nakapagtapos lang ako ng abogado. Congressman Akop. Tupalpal sa akin. Mr. Chair, for the benefit of the... Look, Piso deals just for you. Piso lang lahat niyan, sweetie. Exclusive for new users. Prove na House Sisirain ng on inquiry, ang ginagamit po natin ay yung internal rules which was approved by the committee. Yun po. But when the House rules governing legislative inquiry by Congress was approved, then na hindi it rin already ginagamit ang tama. superseded yung ating internal rules. That is the stand of this
representation, Your Honor. pagbabago ng plano sa buhay. Thank you. And in, With the, if I may add, Masama. okay, Congressman- go ahead. Ay, sorry. Thank you po. If I may add the manifestation Ito, isa of rito. Congressman Acop. Sa ritong ano eh. Kaya huwag niyong tandaan niyo, pagdating sa eleksyon, huwag niyong iboto itong mga ito. Team Duterte po ang iboboto niyo na mga congressman at mga senador at mga gobernador, mayor. Huwag niyo iboto ang mga Team Marcos. Wala akong ginagawa. Ang dami-dami oh. Yung pag-imbestiga nila yan, kung nag-iikot sila sa mga buong Pilipinas, baka may nakita sila at marami silang tutulungan. Kaysa umupo lang dyan, nagpapagwapo lang, nagpapapriti lang yung mga babae dyan na mga congressman. Nagpapapugit, ganda lang basahin ng po mga ito. natin yung Section 18 ng ating internal rules dito po sa in aid of legislation. Sabi po dito, the committee tasked to conduct an inquiry may adopt internal rules of procedure. Ang ginamit pong word dito is may. So, ibig po Alam nyo, kahit anong klaseng paninira nyo sa kay Inday Sara para ang mata ng publiko masira si Inday Sara, hindi nyo po kaya talaga sirain si Inday Sara. Alam na ng buong publiko kung ano ang ginagawa niya. Kung ano yung ginagawa nyo. Ang purpose kasi niyo kaya inimbestigahan niyo si Inday Sara pag manalapit na ang eleksyon. Natakot kayo na manalo si Inday Sara sa 2028 at manalo ang mga tatlong Duterte sa 2025. Natakot kayo kaya binabanatan niyo si Inday Sara ngayon. At ang inyong mga banat, kaya pinapatagal niyo ang mga investigasyon, no? Kahit sinabi na ng kuwa na wala ginagawa si Inday Sara na corruption. Talagang pinipilit pa niya at pinapatagal ninyo ang investigasyon para tumatagal ang mga publikong manonood sa inyo at masisira si Inday Sara sa social media. Hindi po nyo kaya kasi alam na po namin talaga ang ginagawa. Yun po ang purpose nyo. Sirain ang mga dito. Kaya kahit magsama-sama pa kayo, wala naman, puro naman kayo trapo. Puro kayo trapo eh. Kaya magsama-sama kayo, talagang matatalo pa rin kayo. Dahil ang gusto ng publiko, katotohanan. At tapat na maglingkod sa bayan. Yung mga trapo kayo eh. Nagsama-sama kayo, ay mga trapo kayo. So anong silbi? Anong silbi ng pagsama-sama nyo? Ay mga trapo naman kayo sa mata ng publiko. Walang silbi ang pagsasama namin. Kaya yung matitinong congressman, kung sasama sa inyo, imbis sana manalo, matatalo na lang. Dahil sumamatay. Kaya yung mga matinong congressman, tumiwalag na lang po kayo sa BBM team. Sa Marcos team. Madadamay po masisira po ang buhay. Masisira po ang pangalan niya. Na dati malinis, masisira po. Madadamay lang po kayo kapag sumama kayo sa Marcos team. Na talagang matatalo po kayo. Matatalo po talaga kayo. Dahil kahit saan po mag-survey, mapanood mo sa survey, may mga mag-survey, mga vlogger na nag-survey, talaga Duterte po talaga kami.
Duterte po talaga ang sagot. Duterte po talaga. Kahit sa mga vlogger nyo, magsusurvey, mga vlogger ng sino man o kaya independent vlogger, nagsusurvey, talaga Duterte po talaga ang sinisigaw ng sambayan ng Pilipino. Kahit nga sa ibang bansa, ang daming umahanga kay Duterte ng mga presidente ng ibang bansa sa kanyang kasipagan, sa kanyang katapangan, sa kanyang kabaitan at malasakit sa kapwa Pilipino. Hinahangaan siya ng iba't ibang pangulo ng bansa. Dito pa kaya sa ating sariling bansa, hinangaan siya ng publiko. Kayo, yung pangulo nyo, nung may nagsabi ba na, idol at mahal nila ang Marcos? Narinig mo? May narinig ba kayo? Kaya paalala ko lang po, opinion ko lang po bilang isang simpleng mamamayan. May kalayaan, may demokrasya. Tayo po lahat ay pwede magsalita. Bakit sino ba hindi pwede magsalita dyan? Lahat po tayo pwede magsalita. Bakit? Pag-aari nyo ba ang aming sarili? Hindi. Hindi nyo pag-aari ang buhay namin. Pag nagkasakit kami, bibigyan nyo ba kami? Hindi. Kaya wala kayong karapatan na pigilan ang sambayan ng Pilipino na magsalita ayon sa demokrasya. Kaya yung mga matitinong congressman, tumiwalag na kayo sa Marcos team. Dahil talagang madadamay po kayo. Talo po talaga kayo. Kahit saan po talaga. Matatalo lang po kayo. Madadamay lang po kayo. Davao City, I believe, is no less than the Vice President. And I wish to state for the record as well that the confidential fund that we're discussing about the OVP last quarter of 2022 and the first 3 quarters of 2023, the one in disposal is no less than our Vice President as well. I wish to express I wish to lament that it seems to us that the confidential fund. This is the iPad Pro M4 Killer. That's right. This is the all-new Bye, Huawei po. iPad Nandito Pro na po ating 12.2 vlog inches. at Huawei magbubukas claims tayo ulit this is mamaya. more than